Handa na ba kayo maglakwatsa? Ikaw, Doc, handa ka na? Palagi naman ako naglalakwatsa po niya. Oo Handa-handa nga. ako palagi pag ganyan. Pero itong umagang ito, hindi ho namin kayo papalayuin ng destination. In fact, sa Makati lang tayo mamamasyal. Di ba? How convenient. Kaya lapit lang. Yan bang tawag natin Makati Pasyal? Yes, Makati Pasyal. At anong pupuntahan natin doon, mga kapuso? Siyempre, tungkol pa rin po sa pagpapaganda ng ating health. Dahil meron daw tayong pupuntahan dyan at may ino-offer no, na tinatawag na float therapy. Narinig mo na ba yon? Very relaxing to talaga yung place. At saka, siyempre yung float therapy mong yan, kailangan siguro subukan natin yan. Anong meron sa float therapy? Well, ako hindi ko pa rin to nakikita, no? In fact, bago rin to sa akin. Pero according to doon sa nabasa natin, ito ay zero gravity, okay? Zero sound, at saka zero light. So nakalutang ka. Nakatutang ka ng ganun. Sobrang relaxing. Kaya naman, eto, magandang malaman natin kung ano nga bang ino-offer dahil kami interesado rin. Panoorin po natin itong sabay-sabay. Mga kapuso, kala nyo eksena sa pelikula, no? Pues, eto lang naman kasi ang peg dito sa gagawin nating activity ngayon. Zero gravity, zero sound, zero light. As in, total darkness. Kaya ako pinapractice ang blindfold para maramdaman ko na kung ano ba ang feeling ng total darkness. So, let's try it. Dito sa Cycling and Rowing Studio sa Makati, isang kakaibang experience ang masusubukan ng kapuso nating si Arian Bautista. Sa loob ng tinatawag na float pod, parang capsule ito na kasyang isang tao at may lamang salt water. Ang mangyayari, magsistay si Arian sa loob ng float pod kung saan walang ilaw at walang liwanag. Magpapalutang-lutang lang siya rito sa loob ng isang oras. Ang experience na ito, maganda raw ang naidudulot sa ating overall health. So, Sir Bernard, what's the use of this floating pod? English. So, I mean, well, basically, the good use of this float pod is that it's a good short-term stress reliever. Basically, it can also help you relax your muscles. This water is super saturated with Epsom salt. So, a lot of people use Epsom salt for relaxation and also for the skin. But here, it's really super saturated for the purpose of letting the person float. Epsom salt daw ang nakahalo rito na maganda raw pangontra sa stress, pagpapahimbing ng ating tulog at nakapagpaparelax ng muscles. Arian, G ka na bang subukan ang kakaibang experience na ito? So, paano ba yung mga kapuso? Total darkness daw, total silence. So, ibig sabihin, total privacy. At recommended daw kasi nila talagang walang suot. So, magkita-kita na lang tayo maya-maya. Bye! Sa pamamagitan ng isang night vision camera, i-share sa atin ni Arian ang experience niya habang nasa loob ng float pod. Ayan mga kapuso, hindi pa ba kayo natatakot sa akin? Mukha ko mumu. Well, here, I can really say na nagpo-float talaga ako. Hindi ko kailangang buhatin yung sarili ko. Like, if you will free yourself, sobrang bubuhatin ka lang talaga ng water. Maaring tumagal ng 60 to 90 minutes sa loob ng float pod. To be safe, hindi ipinapayo na matulog sa loob. At para naman sa mga claustrophobic o yun bang may takot sa masisikip na lugar, makabubuting kumonsulta muna sa eksperto bago ito subukan. Mga kapuso, I'm done. My 19 minutes is done. Grabe, sobrang relaxing. As in, like, feeling mo talaga nasa ibang mundo ka. Ang wala kang maririnig kundi your breathing lang, yung hininga mo. So, whenever you breathe in, yung water, ma-feel mo rin na parang nag-breathe in. So, parang you're so connected with this pod alone.
Pagkatapos ng isang very relaxing activity, isang active sport naman ang susubukan ni Arian dito pa rin sa Makati. On guard mga kapuso! Ayan, nakikita niyo naman. Ito ang tinatawag natin na espada o sword sa normal na buhay. Pero ito talaga ay saber kung tawagin sa sport na fencing. It's gonna be my first time to try this, so I'm so excited. Kaya mga kapuso, samahan niyo ako. Ha! 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 Sa sport na fencing, magkatunggali ang dalawang manlalaro na naka-complete gear at may hawak na saber. Para makapuntos, kailangan tamaan ng kalaban. O kaya na may mapaatras siya hanggang sa lumagpas sa linya. Iba ito daw yung sinasabi nila na sports ng pangmayaman. Tatry ko na siya. Mayaman na ako. Joke lang. Coach, ano tawag dito? Lami. Ano po? Lami. Lamig. Oh, ito daw ay lamig para hindi tayo malamigan. Last ko na yun. Lunges natin is from on-guard position, up your toe, then kick with your heel and then extension ng kamay para mas malayo yung paa natin, okay? So, from on-guard, up your toe, lunge, stretch yung paa sa likod. Yan. Mga kapuso, kung sa exercise natin ay may tinatawag ng lunges, abay dito rin, lunges na yung sa ginagawa ko. Pagkatapos ng Fencing 101, si Arian ready nang makipag one-on-one. Mukhang madali pero nakakapagod din ang sport na fencing. Ang mga movements dito, maganda para sa arms and legs. Hindi lang din ito physical kundi mental exercise din. Kailangan mo kasing umisip ng diskarte para makatama sa kalaban. Sa huli, mukhang na-enjoy naman ito ni Arian. Grabe. Kita niyo naman yung pawis ko mga kapuso, pero enjoy siya sobra. So, hindi lang siya no workout, buong katawan mo kasi yung arms mo kailangan coordinated with your legs and also kailangan strong talaga yung legs mo, especially with lunges. At kailangan mo pa rin mag-isip ng todo kung paano mo matatalo yung kalaban mo. Alam mo, kahit gano'n pa ako ilang beses tusukin, hindi na ako masasaktan, manhid na ako. Tumanhid! O sige, tusukan mo ba ako? O sige, hindi na ako nasaktan. Siya nga, sinaktan ako ng bongga eh. Arian, ayan na naman ang mga trademark mong hugot. Kaya, saan mo ba pwedeng kunin yung mga in-order kong gamot? Broken-hearted po kasi ako. Mukhang napuwersa ang katawan ni Arian sa pag-fencing, ha? Kaya naman dito pa rin sa Makati, isang kakaibang pharmacy ang kanyang pupuntahan rito. Sa specialty pharmacy na ito, lahat ng mga itinitinda nilang gamot, sila rin mismo ang gumagawa. Ang dosage ng bawat sangkap, sinusukat nila ng naayon sa inireseta sa pasyente. Ang tawag daw dito, prescription compounding. Meron po talaga akong hormonal imbalance, kaya nandito ako para pick upin yung gamot ko na para talaga sa akin, di ba po? So, ano po ba talaga ang difference ng compounding medication sa mga normal na nabibili natin sa over-the-counter? So, ang compounded medication ay ginagawa lang namin siya personalized for a specific patient. Pina-personalize namin siya in terms of dose, in terms of delivery systems, kung paano mo siya inumin. Dahil daw sila mismo ang gumagawa sa mga ibinibenta nilang gamot, makasisiguro raw sa kalidad nito. Bukod sa mga gamot, may mga tinda rin silang healthy and organic products. One-stop shop lang ang peg ng specialty pharmacy na ito, mga kapuso. Bakit palalayo kung sa Makati lang may mga mapapasyalan ng exciting, relaxing at rejuvenating?